dear beloved, Boss Mike, Cervera. So, makinig. Oo. Grabe ito, mga kababayan ko. Babaliktad na ho, mga kababayan, ng mga senador na katulad nila Cayetano kasi balimbing yung mga yun eh. Di ba? Balimbing, oh. Balimbing yung mga yun. Oh. Eto na, mga kababayan. Oh. 10 Pilipino, Oh, makinig kayo, yung mga DDS, oh, makinig na lang kayo, wag na kayong mag-comment, ha? Bobo kayo mag-comment eh. Di ba? Oh, giniling, oh, ginigiling yung bigas, oh. Ay, yung mga DDS, kung magko-comment kayo, lagyan nyo ng laman, hindi yung paulit-ulit yung sinasabi nyo. Eto hindi kami mga bobo rito at naunawaan namin kung ano yung damdamin nyo. Alam namin at unawa namin yung katangahan ninyo. Pero wag nyo naman sana na gawin dito sa channel natin yung pong sobrang obvious, ano? Oh, pakinggan nyo mga kababayan, magbabaliktaran ng mga DDS senator dito, oh. Oh, pakinggan. 6 sa bawat 10 Pilipino, 60% ng mga Pilipino ang walang tiwala sa China. Ako! Batay po sa survey ng Okta Research, 13% naman ang may tiwala sa China. Ay, Okta yan, mga kababayan ko, ha? Ha? Oh, Okta, kaya ako may tiwala. Wag lang ang magsasurvey, mga kababayan, yung publicus, yung pong SWIs. SWIs. Ha? Wag lang ho yung mga yun. Diba? Eh, mga kababayan, isama nyo na yung Pulse Asia. Diba? Eh, mga kababayan ko, maniwala kayo. Pag kayo nang magsasurvey, walang kredibilidad. Pero po, eto mga kababayan ko, nagsasabi nga na eto mga kababayan ko, ang mga Pilipino ay walang katiwa-tiwala sa China. Ayan, pasok! 6 sa bawat 10 Pilipino, 60% ng mga Pilipino ang walang tiwala sa China. Batay po sa survey ng Okta Research, 13% naman ang may tiwala sa China habang 26% ang hindi makapagpasya. Nagmula sa Balance, Luzon ang karamihan ng mga hindi nagtitiwala sa China. Nako. Oh, Na mga umabot po sa kababayan. 63% na sinundan ng National Capital Region. Mga kababayan, tignan nyo Sabi dito, mga kababayan ko, walang tiwala sa China, 60%. Sa mga walang tiwala sa China, press 1. Makikita natin dito. Press 1, mga kababayan, survey rin tayo. Yung mga walang tiwala sa China, press 1. At sa mga may tiwala, may mga tiwala naman nililiwanag ko. May tiwala kayo sa China, press 2. Ngayon, dito na natin malalaman na talagang ang mga Pilipino ay hindi sumusuporta kay Sara Duterte ninyo dito sa pamilyang Maka-China. Mga kababayan ko, 13% lang sila. Ayan na mga kababayan, eto may kredibilidad na survey company ang Okta. So ngayon, makikita nyo dyan, mga kababayan ko, ang walang tiwala sa China, hindi po nagtitiwala sa China, kasama tayo, ay 60%. At ang may tiwala sa China, 13%, kasama na dyan si Sara. Kita nyo mga kababayan ko, ganyan sila karami 13% lang. Mas marami pa yung mga hindi makapagpasya. So ano ibig sabihin nito, mga kababayan ko? Dito pa lang, alam nyo na
na kung sino ang sumusuporta kay Pangulong Bongbong na pilit nilang sinisiraan, 60% yan. Pero mga kababayan yung 13%, yan po yung mga kulto ni Duterte, sabi ni Maring Linda. So dyan po makikita na natin na ganyan lang sila kakonte na gustong mapabagsak si Pangulong Bongbong. Na pinipilit nila na gawan ng issue na malala na daw yung sakit niya. Kita nyo ho? Ayan mga kababayan Kita nyo yan tuloy natin to. Naman ang may tiwala sa China habang 26% ang hindi makapagpasya. Nagmula sa Balance Luzon ang karamihan ng mga hindi nagtitiwala sa China na umabot po sa 63%. Siyempre, matatalino tayo. Malapit tayo sa kabihasnan, yung mga taga Luzon. Joke. Tapos? Na sinundan ng National Capital Region. Mga taga Maynila. Tingnan nyo, dito kayo magtataka sa Mindanao. Na 62%. Mindanao na meron pong 58% ang Visayas. Kita nyo mga kababayan ko? Na meron pong 56%. 79% din ng mga Pilipino nagsabing ang China ang pinakamalaking banta sa Pilipinas. Habang sumunod naman ang Russia na meron 5% at Amerika na meron pong 4%. Isinagawa ang survey mula December 3 hanggang December 11. Sinagutan ng 1,200 respondent na may margin of error plus minus 3. Wala na, kahit mag plus minus 3 pa. 60% na yan mga kababayan, samantalang sila 13. 13? Mga kababayan, saktong-sakto sa kanila kasi puro hudas sila. Tama ba? Tama ba mga kababayan ko? Kita nyo pati numero nila, 13. Kasi nga mga hudas siyang mga yan. Di ba? Ayan kita nyo, 13. 13 yung nakuha na lang nilang marka. Kasi nga, ang 13, ibig sabihin, yan po yung, si Judas. Mga Judas kasi, mga kababayan. Sabi rito, kapiraso lang pala mga kulto ni Duterte. Ayun na nga. Kakapranggot lang ang kulto ni Duterte pero mga kababayan ko, nagpipilit na pababain yung sinusuportahan ng mas nakakaraming mga Pilipino. Tama ba mga kababayan? Tama? Yan Ewan ko dito mga kababayan ko. Alam na natin kung gaano kagahama ng China sa pagkamkam sa ating mga yaman. Yun na nga. Parehas nga lang sila ni Digong. Magnanakaw. Tuloy. Nasa na? Karamihan ng mga hindi nagtitiwala sa China na umabot po sa 63% na sinundan ng National Capital Region na 62%. Mindanao na meron pong 58% ang Visayas na meron pong 56%. 79% din ng mga Pilipino nagsabing ang China ang pinakamalaking banta sa Pilipinas. Habang sumunod naman, banta na daw sa Pilipinas yan. Hindi nyo maloloko yung aming mga maraming kababayan. 79% na, pati kakampi nyo sumama na. Nakuha nyo ba? Hindi nyo naiintindihan yung ganito, di ba? ang Russia na merong 5% at Amerika na meron pong 4%. Isinagawa ang survey mula December 3 hanggang December 11. Sinagutan ng 1,200. So yan, mga kababayan, last month ginawa yan. Nako! Ito lang naman kasi, ang titigas ng mga ulo nyo. Ito lang naman ho yung tao na lagi nyong, lagi nyong gustong pabagsakin na kahit na may sakit, kahit po mga kababayan, kalalabas lang sa ospital, trabaho ng trabaho, achievement ba? Oo. Yan, na naka-apekto. Mga kababayan, ito na mga kababayan ko. Oo. Nako, ano ito masayang balita po sa mga taga-probinsya na sumasakay ng eroplano.
Ito na. mataas na pamasahe sa eroplano. Ah. Sinabi ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro na pinaaksyonan na ito na ng palasyo. Nako! Sa katunayan ay natalakay na ito ng Department of Transportation kasama ang mga airline company. At nag-report na si Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez sa Malacanang na nagsabing nakausap na niya ang pamunuan ng Philippine Airlines at Cebu Pacific. Nagkasunduan niya mga ito na bawasan ang pamasahe lalo na sa mga biyahe patungong Siargao. Kita nyo mga kababayan ko. Ayan ha. Kita nyo, ang Pangulo ay tuloy-tuloy na nagtatrabaho. Nagawa pa niya na trabahuin kahit hindi na napababain yung pong pamasahin nyo papuntang mga kung saan-saan. Para magbakasyon. Kita nyo, laking bagay yan. Di ba? Malaking bagay ho mga kababayan. Samantala, sinabi ni Castro na mahigpit ding binabantayan ng Civil Aeronautics Board of CAB ang fuel surcharge upang masigurong makikinabang dito ang mga pasahero. Kita nyo, kayo pa rin ang iniisip ng Pangulo sa kabila ng iinsulto ng mga DDS na bobo, kita nyo, tuloy pa rin ang serbisyo ng Pangulo. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!